Patuloy ka namin niluluwalhati. Ang kadakilaan ng iyong pangalan ng Diyos ay tinataas namin sa pamamagitan po ng aming pagsamba. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon ito na binigay mo sa amin kung kami ay patuloy na mag-aaral ng mga salita mo. Makarinig dito upang kami po ay tumibay at tumatag sa aming paglilingkod at sa lahat po ng aming mga pananampalataya. Lord, remind us, O Lord God, about the truth, and let the truth and the life within the truth, Lord, really move and manifest sa buhay ng bawat sa amin. Kung meron mang nangihina, nanulupay-pay sa amin, O Lord, kaya mo na sa pagkakataon ito, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, ay lalo kaming tumibay at mas lalo na namin maranasan na hanapin at masumpungan ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Kaya naman, kami nananalig, O Diyos, na your Holy Spirit will really move upon our midst, O God. Let the Holy Spirit, Lord, touch our hearts and our minds, O God. So pagkat wala po kaming magagawa kung kami niwalay sa iyo. Give us the wisdom, the knowledge, and the power of your word, O God. Habang kami nakikinig ng mga salita, kaya mo mapagpala ang aming kaluluwa, mapagpala ang aming mga spirito. Kasama na rin po ng aming mga pisikal, O Diyos, sapagat naniniwala kami, Panginoon God, ang salibutang ipinagdudulot sa amin ng kahinaan. But your grace is really sufficient for us, O God. Kaya naman, O God, ang muli mo nga pagpalain ng bawat sa amin, lalo na po ang mga kamay na walang sawang nagkakaloob, na kalamang handog para sa iyo gawain sa gabi ito, O Diyos. Kaya mo, Ama, na pagpalain mo silang lahat na nagbigay, sapagat naniniwala kami, O Diyos, na lahat ng aming ibinibigay ay hindi nasasayang. Lahat ng ibinibigay po namin, O Diyos, ay may kagantihan sa iyong kapangyarihan. Kaya naman ayaw, Ama, na matuto kaming magbigay at matuto namin, O Diyos, o matutunan namin, Panginoon God, ang kahalagahan ng pagbibigay para sa ito ay. Hinangkin namin ang katagumpayan mula umpisa hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Alam ko po na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay muli tayong mapagtibayin ng Panginoon at palalakasin ng Panginoon sa ating mga paglilingkod, sa ating mga pananalig na ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. We are studying about the victory in Jesus. Paano nga ba tayo nagiging matagumpay? Paano ba natin mararanasan ng katagumpayan sa harapan ng Panginoon? Because, di ba, alam natin na lahat ng mga mananampalataya ay dumaranas ng iba't ibang klase ng struggle. Not only adults, but also the youth. Amin po ba? Kahit na mga kabataan sa iglesia po natin, alam ko na nakakaranas po sila na sa buhay po nila, gusto po nila na maging matagumpay sa kanilang mga paglilingkod at pananampalataya. But sometimes, they fail. So, di ba, bukod sa alam natin na nariyan ng kaaway na dinadaya tayo, nariyan ng kaaway na siyang na diablo na siyang tinutungso ang bawat sa atin upang maantala yung katagumpayan ng bawat sa atin. But sometimes it is also our own fault. It is also our own weakness. Yung sarili din po natin. Amin po ba? Tandaan po natin, ang diablo walang magagawa kung hindi natin siya kahit tutulutan. Amen? Diba sabi ni Apostle Pedro, resist the devil and the devil shall flee from you. Alam niyo po ang diablo, masunurin yan. Amen? Lalo na po sa mga anak ng Diyos. Kasi bakit? Anong sabi sa 1 John chapter 4 verse 4? Greater is He who is in you than he who is in the world. Mas dakila at makapangyarihan daw ang Diyos na nasa inyo kaysa Diyos na nasa sanlibutan. Kaya walang magagawa ang diablo kundi whenever the Christians, whenever the children of God resist the devil will go away. The devil will say goodbye to you. Bakit? Hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen? Kaya hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Yesterday, we have our Bible study sa bahay po ng mga kapatiran po natin sa Green Valley. And tinuruan ko po sila yung kataga na, ano yung kataga na hapon ay pinag-aralan natin, yung mga matay ng Bible study.
si Kristo ang aking kagalakan. Sabi nga po natin, si Kristo ang aking kagalakan. Amen? So, kailangan maranasan po natin sa buhay ng basa sa atin na meron tayong tunay na kagalakan. Iyon ay si Kristo. 1 Corinthians chapter 15, verses 50 hanggang 58. Unang Korinto, Kabanatang 15, talata 50 hanggang 58. Ganito po ang sabi niya, sabay-sabay po tayo. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ng magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakaka, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapat pagka itong mga may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasa sulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Tatapwa, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag magkilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, especially in verse 57, we have already our victory in Christ Jesus. Lahat mo daw ng mga nananampalataya ay meron ng kasiguraduhan doon sa tinatawag na katagumpayan. Dahil ang katagumpayan ng bawat sa atin ay si Kristo Jesus. Our victory is Christ Jesus. Corinthians, alam niyo po sa Korinto, kung titignan po natin, why, di ba, kapag papag-aralan po natin ang lahat ng mga lugar, Ephesians, Philippians, even Thessalonians, amen po ba? Ang mga Thessalonica, tinuruan sila sa pagbibigay, di po ba? They are great in giving. Amen po ba? Kapag maghahanap na po kayo ng mga taong mapagbigay sa gawain ng Panginoon, yan po ay nasa Thessalonica. Amen po ba? Sila po yung mga taong kahit wala na sila ay ibibigay pa nila para sa Panginoon. Why? Diba? Kasi doon nakalagay yung amin po ba? Sa lahat ng bagay, kayo'y magpasalamat. Amen? Manalangin at magpasalamat sa harapan ng Panginoon. But what is the background of Corinthians? Paano nga ba nakakilala ang mga taga-Corinto? Paano nga po ba sila nanalig sa ating Panginoon? Why Apostle Paul? Bakit sa Apostle Pablo iginigiit yung paglilingkod na kayo maging matagumpay? Amen po ba? Na you should not concentrate on the things that is really unshakable, because those shakable will be, sabi doon, mapapalitan ng tinatawag na unshakable. Amen po ba? Lahat daw ng mga nasisira ay papalitan ng mga hindi nasisira. Amen. It means, si Apostle Pablo mismo, sinasabi niya sa mga taga-Korinto, huwag kayong maghinayang kung anumang meron kayo sa physical. Amen po ba? Because all those things will last. But the things which you need to yearn is the things that is eternal. Yung lahat ng bagay. Kaya sinabi niya sa bandang huli, your labor is not in vain. Lahat ng bagay na paglilingkod na ginagawa ng bawat sa atin, hindi daw masasayang. Kaya sa gabi nito, gusto ko po maintindihan po natin why Apostle Paul insists that victory in Christ Jesus in the land, in the church of Corinth. Tignan po natin yung background ng Corinto kung paano sila nakakilala. Please open your Bible to Acts chapter 18, verses 1 hanggang verse 11.
So, maging ano po tayo tawag dito, maging matyaga tayo magbasa ng Biblia ngayon. Gawa, Kabanatang 18, talakang 1 hanggang 11, sabay-sabay po tayo. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi na nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng sa kanila, ay nakipagluluyan siya sa kanila. At sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga toda. At siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. Datapwat, nang si Silas at si Timoteo ay nagsinuso mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng salita na sinasaksihan ng mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. At nang sila ay magsituto at magsipagmuso, ay pinagpat niya ang kanyang kasulatan at sa kanila ay sinabi, ang inyong dugo'y sa inyong sariling mga ulo. Ako'y malinis, buhat ngayon maparood ako sa mga hintil. At siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya ay karugtong ng sinagoga. At si Crispo at ang pinuno ng sinagoga ay nananampalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayan niya. At marami sa mga taga-Corinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang ng bautismuhan. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi ng pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo at sino may hindi ka madadaluhog upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayan ito. At siya'y tumahan buong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. The Corinth place, mga minamahal ko, yung Corinto pala, sa binasa natin talata, ano po yung napansin po ninyo sa Corinto? Are the people in the Corinth are really believers? Mga mananampalataya po ba yun na mga tao sa Corinto? Nagbasa po ako. Naintindihan niyo po ba yung binasa ninyo? Yung mga taga-Corinto po ba ay masasabi po natin absorber ng salita ng Diyos? Wala. Nagbasa nga kayo. Pero hindi nyo naintindihan ang binasa nyo. Alam nyo kung bakit? Lumilipad kasi isipan ninyo. There's some disturbances in your life. Alam nyo po, ang Corinto, half-half. Hindi po sila mainit, hindi rin po sila malamig. May mga tao po na inilaan ng Diyos sa Corinto na mananampalataya ng Panginoon ng salita ng Diyos, pero marami rin po sa mga taga-Corinto ang hindi po sumasampalataya. Amen. Pero ang nakakatuwa lamang, mga minamahal ko, na yung mga nung sinabi ng Panginoon mismo na nangusap kay Apostol Pablo, huwag kang matakot. Magsalita ka sa kanila. Bakit? Kasi marami akong tao sa lugar na ito. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, in the land of Corinth, sa mga taga-Corinto, tandaan natin, ang Corinthians po, Gentile. Gentile place. Hindi po sila mga Hudyo. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po na may nabanggit po diyang mga taga-Roma. So, ibig sabihin, they were captivated by the Roman Empire, kaya hindi po sila ganoon. Wala po silang any knowledge about Jesus Christ, any knowledge about the Word of God, any knowledge about God. Amen. Pero ang nakakatawang isipin, kahit na ganoon yung sitwasyon, marami sa mga taga-Corinto na nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ang nanalig kay Kristo. So it means we can compare ourselves. Yung buhay po natin, pwede natin ikumpara, pwede natin itulad sa mga taga-Corinto. Dati naman hindi tayo mananampalataya. Dati naman po na hindi tayo nakakakilala sa Panginoon. Amen? Ay, ibig sabihin, inborn na po kayo? Inborn na kayong mananampalataya? Hindi tayo dating mananampalataya. Wala tayong anything that is knowledge. Wala tayong knowledge sa harapan ng ating Panginoon. Pero, nakuha natin mananampalataya
palataya. Ngayon ay narito na tayo sa Panginoon. So ibig sabihin, yung kinakausap po ni Apostol Pablo doon sa binasa nating talata, unang Korinto, kabanatang 15, ipinapaalala lamang po niya na dati hindi naman kayo mananampalataya. Hindi kayo nakasentro sa salita ng Diyos. But right now, you became a Christian, you became a believers of the Word of God, you have come to know the Lord Jesus Christ in your life. Pero dumating sa pagkakataon, nagsawa sila na maglingkod sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, meron na po ba sa atin dito nagsasawa ng maglingkod sa Panginoon? Meron na po bang nakakaranas dito na hindi na tayo ganado sa ating pananampalataya at paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon? Tayo yung kinakausap ng Diyos sa gabi ito. That's why Apostle Paul told them, your labor is not in vain. Diba, sinabi niya rin po sa aklat ng Galatia, nasabi niya po sa aklat ng Galatia, sinong pumipigil sa inyo para talikuran ng kaligtasan? Kay dali niyo namang makalimot, ang sabi niya po sa Pablo sa Galatia. Why? Because Galatians, alam natin ang story ng Galatia. Ang Galatia po, naglalaban yung tinatawag na gospel and law. Amen? Yung law, yung mga mananampalataya doon sa Galatia, because they're also Gentile nation, ito pong mga tao na naninirahan sa Galatia, nakuha nilang manampalataya sa Panginoong Hesus. Naranasan nila ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po, pagdating sa Galatia, itinuro po ni Apostol Pablo yung bunga ng laman at saka bunga ng Espiritu Santo. Amen? Parang hindi kayo convinced ito Hallelujah. Diba? Galatians chapter 5, niliwanag mismo niya anong pagkakaiba ng gawa ng laman sa gawa ng Espiritu. Amen? Dahil sabi doon, hindi may kakaila ang gawa ng laman. Pangangalunya, paglalasing, amen po, paninibugho. Amen? Ay. Pag hindi talaga tayo nagbasa ng salita ng Diyos, Amen. At sinabi doon sa Galatians chapter 5 verse 21, pero ito ang bunga ng Espiritu. Ano po yon? Pag-ibig, amen, pagtitiis, amen. Pag-ibig sa kapwa, di ba? Sa kapatid. Tama ba? Yung bunga ng Espiritu. Bakit? Kasi yung mga taga-Galasya na madali silang nakalimod doon sa katotohanan kanilang tinanggap. Gusto nilang bumalik ulit doon sa mga gawa. Dahil alam natin, mga minamahal ko, in the Old Testament, all the people who serving God is only relying on their works. Pero tayo po, wala tayo may magmamalaking gawa natin sa harapan ng Panginoon. Anything that we have done, ano man ang nagagawa natin sa harapan ng Panginoon, hindi natin pwedeng pagmalakit, sabihin natin sa Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Panginoon, gumagawa ako sa iyo. Hindi pwede. Kasi lahat ng bagay na nagagawa natin because of the grace of Jesus. Hallelujah. Sabihin natin, si Kristo ang aking kagalakan. Si Kristo ang aking kagalakan. So, ibig sabihin, hindi mababago kahit na anong sitwasyon ng buhay ng bawat sa atin. Katulad ng sinabi po dito, di ba, sa binasa nating talata, kung paano makakurin ka, paano daw sila nanampalatay? Because they hear the word of God. Tayo rin, kung tinignan po natin, natatanong kayo, bakit kayo nandito sa church? May sasagot ba sa inyo kasi niyaya ako? Meron ba bang sasagot sa inyo kasi hinanak lang ako? Hindi po. Nandito kayo because you believe in the Word of God. Huwag natin kakalimutan yun. Nandito tayo sa church dahil nanalig tayo sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, walang ibang dahilan kung bakit nandito tayo sa church. Hindi natin pwedeng ibahin ang dahilan natin kung bakit nandito tayo ngayon nasa loob ng church at naglilingkod. Isa lang ang dahilan kung bakit nandito tayo, nanampalataya tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya tingnan po natin, Galatia, kabanatang 1, talatang 12.
Galatians chapter 1 verse 12, sabay-sabay. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao at itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ang sabi niya po sa Pablo, walang ibang nagturo sa akin. Tandaan natin, si Apostol Pablo, what is his life before? Ano ba yung buhay ni Apostol Pablo bago siya nanampalataya kay Kristo? He's the great persecutor of the church. Siya yung pumapatay ng lahat ng mga nananampalataya kay, hindi lang siya basta-basta, hindi mananampalataya, pinapatay pa niya ang lahat ng nananampalataya kay Kristo. Alam ko po, walang nakaranas sa atin ng gano'n. Amen? May pumatay po ba sa inyo? Wala, di ba? Maaaring inuusig natin dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, inuusig natin ang mga mananampalataya ni Kristo. Amen po ba? Maaaring tinatawanan natin yung paglilingkod na ginagawa nila because we cannot understand it. Pero wala sa ating gumawa ng ginawa niya po sa Pablo. Si Apostle Paul, saksi siya ng pinatay si Esteban. At siya ang dahilan kung bakit namatay si Esteban. Siya ang dumakip, sila yung dumakip. Amen po ba? Kaya nga, nung papunta siya sa Damasco, bakit siya pupunta sa Damasco? Para pulihin at patayin ang lahat ng mga mananampalataya. Pero sa daan, ano nangyari? Jesus Christ, He encountered the Lord. Amen? Hallelujah? At naniniwala ako, yan din yung nangyari at karanasan natin. Hindi tayo pumunta ng Damasco. Pero habang lumalayo tayo, inusik natin ang katotohanan, habang hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos, we have come the encounter of the Lord in our lives. Amen? Pag hindi mo na-encounter sa Jesus, hindi ka mananampalataya. Amen? Kasi kailangan, meron kang tinatawag na testimony, yung tinatawag na testimony of encountering the Lord Jesus Christ in your life. Naalala ko tuloy nung nag-aaral ako sa Bible school, no, sabi ng teacher namin, paano ka nakatitiyak na ikaw tinawag ng Panginoon? Alam niyo po, may mga kaklase pa po kami extreme. Sabi ko nung isa, habang ako po'y namamahinga sa ilalim ng puno ng kahoy, nakarinig po ako ng tinig at sinabi, kailangan kita. Sabi ko, parang wala akong kanyang testimonya. Meron po nagsabi naman, habang natutulog po ako, na naginip ako. Amen. Hindi natin sila pwedeng i-persecute, hindi natin sila pwedeng hatulan doon sa kanilang mga naging karasan. Maaring gano'n, may mga pangitain, meron silang tinatawag na karasan, sila'y nanagin, na sila'y tinawag ng Panginoon. Ako naman, nag-iisip ako, pag ako kaya tatayo at tatanungin ako ng teacher na ito, paano malalaman na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Hallelujah. Kayo po ba? Tinawag po ba kayo ni Kristo? Ayaw nyo rin sumagot kasi tatanagin kayo. Paano kayo nakatitiyak? Amen? It's very simple. Alam nyo po, nung tinawag na po ako, nung sinabi doon, paano mo nalaman na ikaw ay tinawag ng Panginoon? By the Word of God. When I hear the Word of God, hindi ko narinig na tinawag niya akong Manny. Hindi niya ako tinawag. But when I hear the Word of God, narinig ko yung sermon, na sinasabi ng Panginoon, kailangan kita, tatawagin kita bilang tagapangaral, you will become my witnesses. Nung narinig ko po yun, I take it personally. Hallelujah. That is my close encounter to the Lord. At naniniwala ako, na maniwala kayo sa hindi, naniniwala ako na si Kristo nangungusap sa akin at that time. Kaya, kailangan meron din tayong ganung karanasan. Si Apostol Pablo sabi niya, I have received this word not by men. Tandaan mo natin, when Apostle Paul encountered the Lord in the road of Damascus, hindi po siya pumunta kay Apostle Pedro para magpaturo. He went to Arabia. Pumunta po siya sa Arabia. Ibig sabihin, wala siyang makilala doon. Pero habang nandoon siya, nangungusap sa kanya ang Panginoon. Hallelujah. And we need also that kind of experience in the Lord. Amen po ba? Unahin po natin, kailangan natin maranasan sa buhay ng bawat sa atin, I am being called by the Lord in the Word of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang ibang dahilan kung bakit ka nandito eh. Ang dahilan lang, dahil nanalig ka sa salita ng Diyos. But because if you are only saying, kasi niyaya ako, inakay ako, amin po ba? Pagdating ng araw, kung may yung nagyaya sa iyo at nag-akay sa iyo, wala na rito, alis ka na rin. Amen?
Pero kung sa paniniwala mo, nandito ka dahil nananalig ka sa salita ng Diyos, dahil sa salita ng Diyos, anything happens, ano man ang mangyari, hindi ako alis dito kasi bakit? Nandito ako dahil nanalig ako sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi di ba, kailangan maintindihan natin mabuti. Why Apostle Paul? Kasi di ba, tandaan po natin, hindi masasabi ni Apostle Pablo ang ganitong pananalita kung hindi niya nararanasan sa kanyang buhay. It is the reason why Apostle Paul became a great apostle of the Lord Jesus Christ. Isa siya sa mga apostol na tinawag ng Panginoon na talaga masasabi po natin hindi sumuko. Amen. Hindi po siya umalis kahit na anong karanasan na meron siya. So, bakit? Sapagkat ang kagalakan niya ay si Kristo. Tanungin natin, di ba? Si Pablo ba pinag-uusig habang nananalig kay Kristo? Amen. Si Apostol Pablo ba muntik nang mamatay dahil sa pananalig kay Kristo? Amen. Check. Tama? Check lahat. Amin po ba? Naranasan ba ni Apostol Pablo ang magutom dahil sa paglilingkod niya kay Kristo? Check! Hallelujah! Si Pablo po ba ay pinatay dahil kay Kristo? Check! So, ibig sabihin, natin, kumbaga, kung tatanungin po natin yung buhay ni Apostol Pablo na sa kanyang paglilingkod, wala siyang nalasap na sarap. Bagkus nga po, mga minamahal po, lahat ng naranasan niya ay hirap. Pero, ang sabi niya, Jesus Christ is my victory. Na kahit na anong mangyari, hindi niya ipagpapalit. Kaya salamat sapagkat itong mga taga-Korinto, by the preaching of Apostle Paul, nakikita niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 3, amen po ba, na si Apostol Pablo ay nangaral ng mabuting balita, amen, ng gospel, at sa verse 2, tinanggap ng mga taga-Korinto, amen po ba, tinanggap ng mga taga-Korinto yung salita ng Diyos, hindi bilang salita ni Pablo, kundi bilang salita ng Diyos. At sa kabila po na sila'y naging bihag ng mga taga-Roma, they become saved. Sila po'y naligtas sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sapagkat katulad ni Apostol Pablo, pinanaligan nila ng lubusan ang salita ng Diyos. Amen? Why? Church, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya katulad ni Apostol Pablo if you would remember why Jesus Christ came. Tandaan po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, Christ died for our sin. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan. At hindi po hahayaan ni Apostol Pablo na masayang yung naging kamatayan ni Kristo. Amen po ba? The freedom, yung freedom na nararanasan natin ngayon. Amen. Ano yung freedom na yun? Of course, the unbelievers cannot understand about freedom. Pero tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na mayroong freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon. All the people, they do not know. Yung mga tao po na nasa labas, yung mga tao hindi pa nananampalataya, akala nila mayroon silang tinatawag na freedom. Pero hindi nila alam, unless they will believe in the Lord Jesus Christ, they will all die. Bakit? Kasi bondage sila. Di ba sabi nga po doon, nasa daw ang kamandag ng tinatawag na kamatayan? Nasa kasalanan. At nasa daw ang kamandag ng kasalanan? Nasa kautusan. So it means, mga minamahal ko, habang sinusunod mo ang kautusan, you cannot able to fulfill it. Kung hindi mo mapupulfill yung kautusan, wala kang ligtas sa kasalanan. At kung hindi ka maliligtas sa kasalanan, ikaw ay mamamatay. Naintindihan po ba natin? Pero tayo, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, hindi ka na kailangan magsumikap pa na gawin lahat ng kautusan. Ang kailangan mo na ngayong pananalig kay Kristo. Bakit? Because Christ died for your sin. And because of that, you are free. Sabi nga po natin ulit, si Kristo ang aking kagalakan. Si Kristo ang aking kagalakan. Kaya tuwa si Apostol Pablo sa buhay po niya. Marami siyang knowledge na nakuha, marami siyang pinag-aralan, pero lahat ng iyon itinuturing niyang basahan.
Amen? Alam niyo po, nakakahanga yung mga tao na natapos ng pag-aaral, pero sa kabila po ng natapos nilang pag-aaral, sila po'y nananampalataya kay Kristo. Because sometimes, tayo mga tao, kapag may natatapos na tayo, amin po ba, mas nagtitiwala tayo sa sarili natin kaysa kay Kristo. Kanina, may narinig ako doon sa pangangaral ng isang pastor. Ang sabi ng pastor, binigyan ka ng Diyos ng pagpapala. Hinayaan ng Diyos na ikaw ay matapos ng pag-aaral. Hinayaan ng Diyos na ikaw ay yumaman. Hinayaan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng pera. Hinayaan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng sasakyan. Hinayaan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng business. Pero wag nawang darating sa pagkakataon nang dahil sa mga bagay na yon, ikaw ay tumalikod kay Kristo. Amen? Kasi naniniwala, sabi nga niya, naniniwala ako, sabi ni pastor, kaya ibinigay ng Diyos sa iyo ang mga bagay na yun para lalo kang magpasalamat at lalo mong dakilain ng Panginoon sa iyo. Amen? Hindi naman natin sinasabi na kapag yumaman ng isang tao, pero sinabi na mismo ng ating Panginoon Jesus, mas mahirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Mas madali pa daw ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayon. Hallelujah. So it means, mga minamahal ko, na once na kayo po ay may pinag-aralan, once na kayo ay may trabaho, once na kayo ay may business, once na kayo ay mayroong sasakyan na maganda, once na kayo ay may bahay, pero kayo ay nananampalataya pa rin sa Panginoon, pasalamatan mo ang Panginoon. Why? Kasi hindi ka nasilaw. Hindi hinayaan ng Panginoon na mawala ka sa kanyang presensya kahit na meron ka ng ibang bagay sa iyong buhay. Tandaan ninyo, si Pablo, ang tanging kayamanan niya, si Kristo. Kaya di ba sa binasa natin talata, kahit si Pablo nagtrabaho. Ano daw ang trabaho nito si Pablo? Tent maker. Madali siya pong nakisama kay Priscilla at kay Aquila. Bakit? Anong business ni Priscilla at Aquila? Tent maker. Amen? O di ba, nung minsan umabsent ako sa gawa, actually hindi naman gawain. Pero nung nagkabisita tayo dito, tapos hindi ako pumunta. Anong sabi ni Pastor? Tinanong ang manggagawa natin, did Pastor Manny have to work? Amen. Parang sabi ko, bawal talaga magtrabaho kami. Pero sa totoo lang, nakita ko dito si Apostle Pablo, he became a tent maker. Hindi siya umasa. Amen po ba? Pero bagamat sinabi ni Apostle Pablo na ang mga gumagapas, sabi niya doon, ang mga, di ba ang mga manggagawa ay may karapatan sa upa. Amen po ba? Di ba sabi niya Apostle Pablo, may karapatan din naman ang mga manggagawa sa upa. Kami ay manggagawa, sabi niya doon, pero kaya may karapatan din po kami sa upa. Pero sa Apostle Pablo, sabi doon, he became a tent maker. Pinaglaban niya yun. Hallelujah. Kaya nga, kung titignan po natin, wala siyang ibang kayamanan. Because he only served in Christ in his life. Pero kung tatanungin po natin, kung sino may kagalakan sa lahat ng apostol, it is Apostle Paul. Philippians chapter 4, verse 4 said, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Amen? Sabi ko nga sa inyo, walang sarap na naranasan si Apostol Pablo. Pero sa kanyang buhay, ang itinuro niya sa atin, magalak kayo lagi. Minsan tayo mga mananampalataya, may pera na tayo. May bahay naman tayo. Amen? May mga bagay man tayong kinakain na masarap. Pero malungkot pa rin tayo. Pagtatanungin mo mga kapatiran, ano ba ang makapagpapasaya sa iyo? Mga kapatiran, mga miyembro ng Philippine Holy Joy, ano ba ang nagpapasaya sa inyo? Hindi kayo makasagot. Si Kristo ang aking kagalakan. Amen? Hallelujah? Sometimes, sa totoo lang, hinahanap natin yung katulad ng iba. Sana mayroon din akong ganun. Sana mayroon din akong ganun. Sana mayroon din akong ganun.
Pero tandaan mo, kahit na anong meron sila, yung meron ka, wala sila. At yun ay si Kristo. Kaya masarap, kung may kayamanan ka, plus si Kristo, you are greater than them. Amen po ba? Kaya doon tayo makikita natin na kung bakit iginigiit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, huwag kayo malungkot. Amen po ba? Sinasabi ni Apostol Pablo, tandaan ninyo na kailangan, hindi man mamamatay ang lahat, pero tayo papalitan. And through our faith, sinabi niya mismo sa verse 50, ang dugo at laman ay hindi magkakamit na buhay na walang hanggan. Amen po ba? This body, kung ano man meron tayo, kahit na ubod ng ganda yung katawan natin, amen, ubod ng kinis yung katawan natin, but it cannot able to inherit eternal life. Amen po ba? Bakit? Sabi niya po sa Pablo, lahat hindi man mamamatay, pero lahat ay papalitan. Amen? So doon pa lamang makikita natin, ikikinigit ni Pastor Pablo, walang nasasayang talaga sa mga bagay na ginagawa natin. We are aiming for the eternal things in our lives. Amen. Sabi nga, let us seek the most important thing in our lives. Hanapin daw natin yung pinakamahalagang bagay sa buhay ng basa sa atin. Hindi po yan material. Kundi ang pinakamahalaga sa atin ay si Kristo. At kung may material man tayo, it is additional because of our faithfulness. Amen po ba? Because of our heart's desire, yung desire ng puso natin, amen po ba, na tumulong sa iba, kaya ganun, ibubuhos ng Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon kung anong puso meron tayo. Pero kapag nakikita ng Diyos na kung ikaw ay pagpapalain niya, yayaman ka, mark that word, hindi kanya payayamanin. Kasi iiiwas ka ng Panginoon na yumabang ka. Amen? Pero kung ang nakikita ng Panginoon sa iyo, amen po ba, is the more you have received, is the more you are giving, mas lalo kang bibigyan ng Panginoon. Amen? Tandaan natin, wala tayong may tatago sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Halimbawa, kung nakatanggap po tayo, inisip makagad natin, how much is my tithes? Hallelujah. Kung nandun lang po kayo sa seminar natin, sa Karamlan, actually, nasaktan ako nung sinabi ni Pastor John yun. Pastor Oliver is very happy. Ako rin, hindi ko maintindihan kung sinabi ni Pastor John yun. Pastor Oliver is very happy now. Diba kayo mga worker, bakit daw naging happy si Pastor Oliver? Kasi habang nagbibigay, hindi siya tumatayo. Kasi tumutugtog siya. Amen? Kaya nga, wala tayong may kakatwiran kahit nasabihin mo sa akin, estudyante ka, amin mo, babaon lang ang dali mo. Pero kung ikaw ay nagagalak para sa Panginoon, dahil binigyan ka ng kaligtasan, ibibigay mo yan. Bakit? Mas higit si Kristo kaysa dyan. Amen? I always tell this thing to God. Hindi lang lahat pagkain ang bibilin mo. Matuto kang magbigay sa Panginoon. Hindi ka lang tugtog ng tugtog. Kasi kahit tumutugtog ka, kung hindi ka nagbibigay para sa Panginoon, malalim. Wala siyang share. Hallelujah. Amen. Ano sabi ni David? I will not come to the Lord that cost me nothing. Hari si David. Ang sabi sa kanya nung may-ari nung lugar na kanyang paghahandugan kasi inutusan siya ng Panginoon. Go to that place. Sabi doon sa lugar ni Nabal. Ang sabi niya, sabihin mo, doon ka maghahain sa akin. Yung lugar na yon. Anong sabi ni David doon kay Nabal? Ibigay mo sa akin yung, sabi niya, bibilihin ko yung lugar nito kasi dito ako inutusan ng Panginoon na magbigay. Anong sabi ni Nabal sa kanya? Mahal na hari, sa'yo na yan. Ibibigay ko. Bibigyan pa kita ng panghain. Tingnan mo. Hallelujah. Alam mo po ang sagot ni David? No. Hindi ako lalapit sa Diyos na hindi ako nagbibigay. Bibilin ko ang lupain niya. Hallelujah. Amen.
Kailangan magkaroon tayo ng ganung klaseng puso. Bakit? Because our labor is not in vain. Mga estudyante, pag meron pa kayo 10 piso, naalala niyo ba si Lord? O mas bibili kayo at magpapaload kayo. Amen? Sukdulan, maubos yan sa load. Hindi ko mai-text, hindi ko ma-chat-chat. Sino mahalaga? Yung i-chat-chat mo o si Lord? Amen? May pang-chat ka, wala kang pang-offering? Ay na. Amen. Nakakalungkot yan sa harapan ng Diyos. We are not talking about offerings, but yun yung sinasabi niya po sa Pablo. Our faith should have, meron dapat bunga. Hallelujah! Ano ulam niyo ngayong gabi? Sabi niyo sa akin, di ba, karne, pastor. Magkano ang kilo ng karne? 380 ang kilo. Tama? Tama ba? O di ba, ang sarap-sarap ng kain mo? Amen? Amen, kasi karne yung ulam mo eh. Pero naalala mo ba si Lord na bumibili ka ng karne? Ay, hindi na 1 kilo yung bibilin ko. 3/4 na lang. Kasi yung 1/4 para sa Panginoon. Amen? Eh hindi, kain ka na lang ng kain. Amen? Hindi mo naalala si Lord. Kaya, bago ka bumili ng ulam, kapag nakita mo yung bibilin mo, napakamahal. Bibili ka ng ipon, 300 pesos. Amen. Ay, 300 pesos ito. Pero gusto ko kumain ng ipon. Lord, 175 lang. Ang bibilin ko, yung 125 sa'yo. Your labor is not in vain. Hallelujah. Wala pong nakakaisip ng ganyan. Amen. Kasi at inisip natin, sarili natin, we became selfish. Hallelujah. Pero, di ba, sabi nga natin pakakainin mo ng pakakainin yung katawan mo, hindi mo ba alam na papalitan yan? Pagdating ng araw, kahit itong katawan natin, hindi natin madadala. Sabihin ulit natin, si Kristo ang aking kagalakan. Hindi mo madadala itong katawan na ito. Sabi ni Kristo na po sa Pablo, papalitan yan. Gusto niyo bang palitan yung katawan niyo? Parang ayaw niyo yata eh. Gusto niyo bang dalhin yan? Amen? Hallelujah? Hindi natin madadala, di ba? We cannot. Kahit na gustuhin man natin na, kasi inaalagaan natin to. Amen po ba? Ano pinapakain natin dito? Halo-halo, chicken joy. Amen? All those delicious, amen, samgyupsal, amen, samgyupsal, lahat ng masasarap, amen, chichirya, sige, pakain ng pakain sa katawan, amen, pakain ng pakain sa katawan. Pero hindi mo alam, hindi mo madadala kahit mismo ang katawan mo. Amen? Hindi ko sinasabing huwag mong mahalin ang iyong katawan dahil sa pamamagitan ng iyong katawan, naglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo rin ang lakas niya. Pero ang problema, panay katawan ka lang, nakalimutan na meron ka rin kaluluwa at meron kang spirito. Si Kristo ang aking kagalakan. Hallelujah. So that's why, when Christ, nung si Kristo po ay namatay doon sa krus, amin po ba, remember, He did not die because of His own sin. Wala siyang kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang pagiging matuwid, He was being risen from the dead. Kaya doon pa lamang makikita natin, wala talagang kamandag sa kanyang kamatayan. Bakit? Bakit walang kamandag ang kamatayan kay Kristo? Dahil siya matuwid, wala siyang kasalanan. Amen? Kaya tayo din, mga minamahal ko, yung pinaka-ebidensya na tayo tinatawag ni Kristo, ano kailangan natin maranasan? Ano magiging ebidensya nyo na kayo po ay tinubos ni Kristo sa inyong kasalanan? Anong ebidensya? What you are looking for? Hallelujah. Diba? Resurrection. Kasi yung tanging
magiging ebidensya na ako'y tinubos ni Kristo sa aking kasalanan. Kasi wala nang kamandag sa akin ng kamatayan. Kapag hindi tayo nakasama sa resurrection, it means, ano? Anong it means? Ano ibig sabihin nun? Meron tayong kasalanan. Amen? May kasalanan tayo. Gusto niyo ba pagdating ng araw? Okay, pagdating ng araw, sabi nga, hindi lahat mamamatay, pero lahat ay babaguhin. Sa isa, kisat mata. Sino po dito yung nagdanais mapalitan? The glorified bodies, of course, all of us. Amen? Lahat tayo nag-aatin. Pero halimbawa, tayo lahat na nandito. Amen. Okay, itong first lane napalitan, pero yung second lane hindi napalitan. Ano lang yun sample lang. Okay, sample lang. Baka lumipat na agad yung second line, pumunta sa third line. Okay. Halimbawa, itong first line napalitan, nag-glorified bodies, pero yung second line hindi napalitan. Hindi ba kayo sasakit yung puso ninyo na, bakit Lord, kami rin naglingkod, tama? Amen? Di ba sabi doon? Di ba sinabi ng Biblia, Lord, nangaral din kami. Amen? Kumain din kami kasama mo. Pero sabi niya, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Magsilayo kasi akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayo, mapagawa ng kaya, ganon ini-insist niya po sa Pablo na your faith only centered to the resurrection. Ginagawa mo ang lahat ng bagay. Sukdo ng ibigay mo, mag-ingat yung kayamanan. Bakit? Because you cannot pay the resurrection. Alam niyo kung nababayaran ng resurrection, maraming magbabayad ng resurrection. Lalo na mga milyonaryo. Hallelujah. Siguro tayo, di natin kakayanin. Amin po ba? Di natin kaya magbayad. Hallelujah. Kaya nananatili lang tayo doon sa biyaya ng Panginoon. Kaya anong ginagawa ng mayayaman? Dinadaan sa donation. Dinadaan sa, diba? Yung mga ginagawa nila, yung mga nagbibigay sila kunyari sa mga mahirap, amen, nagpapakain, nagpifeeding, amen, hindi masama. Pero kung wala pa rin silang pananampalataya, lahat ng ginawa nila, hindi tatanggapin ng Panginoon. Amen? Naintindihan po ba natin? Tandaan po natin how great our experience to the Lord. Tingnan niyo po maigi. Sa mundong ibabaw, ang mata ng Panginoon nasa lahat ng mananampalataya. Amen? Lahat ng mananampalataya magsabi ng Amen. If the eyes of the Lord is in you, napakapalad mo. Bakit? Sinabi ng Panginoon, kapag itinalikod ng Panginoon ang kanyang mata sa iyo, matakot ka na. Hallelujah. Isaiah chapter 59, your sin became the hindrance. That's why the Lord cannot hear your prayers. Amen? So meron magiging hadlang talaga. Kaya habang nariyan ng kasalanan, hindi tatanggapin ng Panginoon ang yung mga panalangin at hindi tutugunin ng Panginoon ang yung panalangin. Kaya, kung titignan po natin, how great is the promise of the Lord in us. Kung ikaw ay isang mananampalataya, nasa iyo ang paningin ng Panginoon. Of course, we are not perfect. Meron pa rin tayong flaws, meron pa rin tayong kahinaan. Pero dahil sa pananampalataya natin, nililingap tayo ng Diyos. Si Kristo ang aking kagalakan. Kasi ba, alam niyo bakit ko ulit-ulit na nire-remind since yesterday? Kasi kung mararamdaman mo na si Kristo ang iyong kagalakan, hindi mo iindahin kung ano nararamdaman mo ngayon habang ikaw ay naglilingkod at nananampalataya kay Kristo. Hindi mo paghihinayaan kung ano man ang mga bagay na ginagawa mo sa church. Hindi mo paghihinayaan kung ano man ang mga bagay na ginagawa mo sa paglilingkod, sa iyong pananampalataya. Hindi mo paghihinayaan. Bakit? Si Kristo ang iyong kagalakan. Kasi kapag hindi na si Kristo yung nararamdaman mong kagalakan mo, nagagalak ka na sa mga material. Amen. Nagagalak ka na sa sanlibutan. Nagagalak ka na sa iyong pag-ibig. Amen. Ay, mahirap po yan. Bakit? Natatabunan si Kristo sa iyong buhay. Malulunod ka sa mga bagay na yun.
That's why Apostle Paul insists to the Corinthians, sa mga taga-Korinto. Amen. Sinabi mismo ng mga taga-Korinto, sa mga taga-Korinto, your victory is Christ Jesus. Hindi natin may pagkakaila. In Matthew chapter 26, amen po ba? Alam natin that Jesus Christ appeared, amen po ba, to Cephas. Who is Cephas? Simon. To the disciples, to the 12 disciples, to the 11, actually to the 11 disciples, to the 500s, Acts chapter 1. Amen po ba? 500 mananampalataya, nakita mismo sa ating Panginoon Jesus na iniakyat sa langit. So it means, we cannot deny that Jesus Christ was being resurrected. Hallelujah. Totoo na si Jesus Cristo ay muling nabuhay. Pag pumunta tayo sa Israel, ang Israel ay hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala na may Christ. Alam niyo po, kahit na doon isinilang si Kristo, hindi sila nananampalataya kay Kristo. Yung boyfriend mismo ng pinsan ko, Israelita. Pero, Jew6, di ba? Jew6? Yun, di ba? Jewish siya. Sabi niya, we never recognize Christ. They believe in God, but they do not recognize Christ in their lives. Kaya, dito makita natin, Christ was being resurrected. At alam niyo po ba na yun yung ebidensya ni Jesucristo na mali lahat ng akala nila? Amen po ba? Kung tao si Kristo, makasalanan siya. At kung makasalanan siya, hindi siya muling mabubuhay. At yun yung isang ebidensya na gusto nating makamtan ng bawsa sa atin na tayo muling mabuhay. Amen? Hallelujah! Hinihintay natin yung resurrection. Hinihintay natin yung muling pagkabuhay ng mga nasa ng bawat isa. Hindi natin hinihintay kung ano ng mga bagay na darating. Because it is fearful. Sa totoo lang, nakakatakot ang mga bagay na darating. Amen po? Yung pagbabago natin, hindi po yun mangyayari ng isang buwan, isang taon. Sabi doon sa binasa natin talata, in a twinkle of an eye. Alam niyo po ba kung gaano kabilis nagtitwinkle yung eye nyo? Hindi ko alam kung ilang beses, pero nabibilang niyo po ba kung ilang beses kayo nag-blink sa isang araw? Hindi, di ba? Pero alam niyo po ba na may bilang ang blink ng mata natin? Pag sumobra ng marami pala, may something problem ng mata mo. Kapag ang mata mo, kinulang din ng blink, yung lagi ka lang nakaganyan, tama ba? Mahirap na yan, hindi piniblink ang mata. Subukan niyo po, i-ganyan nyo lang. Magdagray yung ano mo, yung puti. At masakit yun. Tama? So it means, our eyes should really blink. Pero hindi natin kayang bilangin yung blink ng mata natin. Tama? At hindi rin, alam niyo po ba na walang isang seconds? Meron po bang nagbiblink na? Wala po. Manika lang yun. Tama? Ang hirap kaya magbasa kung ang blink natin. Mahirap. Pero nagbiblink tayo very quick. Kasi yun, kaya ko sinasabi yan, because I'm explaining to you the words of Paul. Ang sabi niya pa sa Pablo, in a twinkle of an eye. Isang mata. So isang mata is very split seconds. Not even 1 second. Macha-change daw tayo. Pero ang sakit kung hindi tayo ma-change. I'm sorry po. Pag hindi tayo ma-change, it means the sin remains in us. Siyempre, pagka ang kasalanan na naging sa atin, may kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Amen? At yun ang hindi natin ninanais sa buhay natin na ang kamatayan ay magkaroon ng kapangyarihan sa atin. Si Kristo ang aking kagalakan. That is the consequences. You will not be raised. Hindi ka muling mabubuhay. Amen po ba? The preaching is in vain. Amen po ba? Lahat ng salita ng Diyos na narinig natin, sayang.
Your faith is in vain. Yung pananampalataya na iniukol mo kay Kristo, sayang. Amen po ba? Kung hindi tayo muling mabubuhay, yung kasalanan, hindi na ito natubos sa atin, and you will be perished. Mapapahamak ang bawat sa atin. Of course. Amen? Pero salamat sa Diyos. Dahil kung mananatili tayo kay Kristo, there will be an evidence you will be resurrected. Namatay man po tayo. Amen po ba? Because we do not know. Hindi natin alam. Alam ko po, ninanais natin sana mabuhay tayo ng 100 years old. Mabuhay tayo ng matagal. Magkasama-sama tayo. Nung isang araw, di ba, pinagkukwentuhan lang namin ng mga worker, sayang si Nanay Paz. Amen. Kasi, di ba, masayang kasama. Alam niyo po ba, masayang kasama si Nanay Paz? Alam niyo, ang lagi kong natatandaan kay Nanay Paz, she's a giver. Sa totoo lang, hindi madamot si Nanay Paz. Alam niyo yan. Hindi siya madamot. Sobrang siya, sa sobrang kaganyanan nga niya, doon siya napahamak. Sobrang yung mapagbigay. Kung anong meron siya, ibibigay talaga at ibibigay niya sa iyo. Hallelujah. Alam niyo po, si Nanay Paz, utiin mo lang, Nay, ang ganda ng mo. Gusto mo? Ganun yan, di ba? Sino nakakalong yan? Sige, sa'yo na. Pamaya, pag binubad ko sa'yo na. Ganun siya. Amen. Pero, napatay ka agad siya. Amen po ba? Because we do not know the will of God. Hallelujah. That's why, we do not know. Tayo, ay ba, nasasabi niyo, next year, buhay pa kayo? Wala makapagsasabi. Amen po ba? Praise God! Kaya nga, lagi natin sinasabi every day, pagkising mo sa umaga, kailangan mo sabihin, praise the Lord, I am alive. Thank you, Lord. Amen? Kasi bonus yun eh. Bonus pa sa'yo yun. Hallelujah. Every day na nagigising ka, bonus yun. Pagkagising natin, anong hinahanap natin? Amen. Instead of praising the Lord and thanking the Lord, iba ang laman ng puso at isipan natin. But now, amen po ba, yung sinasabi niya Apostol Pablo sa atin sa gabing ito, we are yearning for that resurrection because that is a great evidence for us. Amen po ba? Na tayo ay makasama ni Kristo, makasama niya tayo sa muling pagkabuhay. To reign with the Lord Jesus Christ in His kingdom. Hallelujah. Alam ko po, gusto nating lahat sama-sama tayo hanggang doon sa langit. Amen? Kaya kung may tampuhan kayo, hindi kayo pwedeng makasama sa langit. O kasi, di ba, kung mapupunta kayo dala sa langit, hindi ka na ito. Di ba, may tampuhan kayo eh. Mamamatay kayo, may tampuhan. Tapos, mapunta kayo sa langit. Mag-iiwasan kayo doon sa langit? Hindi pwede. Doon sa langit, nagyayakapan. Amen. Nagkakasiyahan. Nagmamahalan. Amen. Kaya kung may katampuhan kayo, makipagbati na kayo. Amen. Kasi baka dahil dyan sa katampuhan mo, hindi ka mapunta sa langit. Hallelujah. Hallelujah. Why? Because you disobey the command of the Lord to love one another. Si Kristo ang aking kagalakan. Amen. Masakit man. Hirap. Nakikipagbati ako sa kanya. Masakit talaga yung loob. Amen. Pero, isipin mo mabuti. Sakit ng loob o buhay mo ng hanggan? Diba? Pagka ang pinili mo yung sakit ng loob, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hindi tayo pagdating natin sa langit, meron pa tayong tampuhan, meron pa tayong sikalutan sa bawat isa. Amen po ba? Kaya nga dito pinapractice na tayo. Hindi tayo pwede mag-plastikan. Sa langit walang plastic. Hallelujah. Dito lang sa lupa ang plastic. Doon sa langit wala ng plastic. Amen? Amen. Hallelujah. Kung talagang binabati mo yung kapatiran, batiin mo ng buong puso. Hallelujah. Kung galit ka sa kanya, galit ako sa iyo, sister. Aminin mo na. Hallelujah. O sabi niya, tatanong niya, bakit ka nagagalit sa akin? Kasi mas maganda ka sa akin. At least inamin mo sa kanya, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi bakit? Mag-inayang tayo doon sa ibibigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sabi nga po natin, si Kristo ang aking gagalakan.
hanggang sa linggo, mensahe po yan ng Diyos sa atin, si Kristo ang ating kagalakan. Because right now, all the Christians, lahat ng mga mananampalataya, nagre-reason out tayo. Alam niyo, nire-reason out natin, wala tayong panahon sa Panginoon, hindi natin magawa yung sensya ka ng Lord. Amen po ba? Laging huli si Lord. Alam niyo ba, hindi niyo pa napapansin? Naintindihan naman ako ni Lord. Laging huli siya. Hallelujah. Pero ngayon, lagi niyong tandaan, sino daw ang inuuna? Ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, seek the Lord first in your life. Amen? Kung iisipin natin mabuti, mahirap, hindi. Unahin ko ang Panginoon. Hallelujah. Simula ngayon, ang unahin natin ay ang Panginoon. Gagawa tayong sama-sama para sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sapagkat ang lahat ng gagawin natin, hindi masasayang. All these things, papalitan ng buhay ng walang gan, papalitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya pala sinako sa Pablo, hindi na hinayaan na ibigay nila yung buhay nila. Hallelujah. Tingnan mo sila, di ba? Binigay na nila yung buhay nila. Si Apostol Pablo, he can be a priest. Pwede po siya maging sacerdote. Amen po. Dahil nasa lahi po siya ng mga sacerdote. Pero alam niyo po ba, mas pinili niya pong maglingkod kay Kristo. Si Apostol Pablo po pwede maging teacher. Bakit? Natapos siya. Kaya nga, nung hinuli po siya, anong pinagmalaki ni Apostol Pablo? Taga-Roma rin ako. Binayaran ko ng mahal yung pagiging taga-Roma ko. Kaya nga, nagtaka yung mga sa kanya, mga sundalo. Ba't natin kinulong yung taga-Roma? Amen, mapapahamak tayo dyan. Bakit? Because they salute every citizens of the Rome. Pero alam niyo po ba, binaliwala niyang pagiging citizens ng Rome. Bakit? Mas tinanggap niya yung pagiging citizen ng langit. Amen? Kaya tayo rin, panghinayangan natin kung mawawala tayo kay Kristo. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, manghinayang ka kung mawawala ka kay Kristo. Lahat ng gagawin mo, hindi masasayang. Hallelujah. So, let's go. Amen po ba? Hayo tayo, maglingkod tayo, gumawa tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag tayo panghinayang na may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Sige, gawin lang natin yan. Amen po ba? Ang kapalit niyan, higit pa sa iniisip mo. Hallelujah. Tayo may manalangin sa oras nito. And let's really come before the Lord at humingi tayo ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. I don't know in your life, in your heart, kung nangyari mas sa buhay natin na mas pinahalagan natin ang ibang bagay kay Kristo, mas pinahalagan natin ang ibang bagay kaysa sa gawain ng ating Panginoon. I don't know. But if in your life nangyari ang bagay na yon, repent before the Lord. Humingi ka ng kapatawaran sa harapan ng Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, you are the number one in my life. Ikaw ang prioridad ng aking buhay. At ikaw ang aking unahin sa aking buhay. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Ang madaling Diyos, kami po'y narito ngayon, Panginoon, nalalamat sa iyo, O Diyos. Ama, nalalamat mo ang ginagawa ng aming mga puso. Nalalamat mo, Panginoon Diyos, ang ginagawa namin, Panginoon God. Alam mo rin ang aming iniisip, Panginoon Diyos. Pero man ako'y lumalapit at nagpapababa sa iyo. Alam ko, marami pa rin akong pagkukulang. Marami pa rin akong mga pagkakamali. Marami pa rin akong kahinaan, Panginoon
resurrection. We are yearning for that resurrection of God. Because of that, that is the great evidence of God in our faith. Panginoon God, ayaw mo ng pananampalataya namin ay maging sagawan hanggang sa ikaw ay nakatipay ng Diyos. Nakita mo kami naglilingkod sa iyo. Nakita mo kami tinutupad at ginagawa lahat ng gamitin mo at kalooban mo para sa aming mga buhay. Salamat po aming Panginoon at inaangkin namin ang lahat ng mga katagumpayan. Inaangkin namin ang Diyos ang lahat ng natugunan ng lahat ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Wednesday.